Alam nyo po ba na tila kinakarma na ito pong mga nag-aakusa sa gobyerno ni PBBM maging sa ating presidente, mga kababayan? Dahil ito pong si Baligod, nagkaroon na po ng warrant of arrest o lumabas na ang warrant of arrest, mga kababayan, nitong si Baligod. Kaya nga puro dahilan Puro dahilan, mga kababayan, etong si Levy Baligod. So ngayon sabi po dito, basahin natin yung nakita nating balita galing po sa Abante. Sabi dito, mga kababayan, arrest warrant laban kay Atty. Levy Baligod ay inilabas na, mga kababayan. Sabi po dito, inisyuhan ng warrant of arrest ng Makati Regional Trial Court Branch 148 ang abogado ng 18 Maleta Boys na si Atty. Levy Baligod para sa 2 bilang ng kasong cyber libel. Ngayon, mga kababayan, nag-post etong si Baligod after po niya ma-receive yung kanyang warrant of arrest. At sabi niya po, mga kababayan, eto sabi nga nung nag-post si Ashley Garbin, palusot ka pa, Baligod. Malinaw na may warrant of arrest ka na. At sa tingin ko, sunod-sunod na yan, pati yung 18 kargador mo. Dahil tad-tad kayo ng kaso. So ngayon sabi ni Baligod, mga kababayan, ito basahin natin. Kakatanggap ko ngayon ang kopya ng warrant of arrest laban sa akin. Nakalusot ang kaso na ito ni DA Secretary Laurel Tio dahil sadyang mali ang binigay na address ko sa piskal. Kaya naman, hindi ako nakatanggap ng sabina at hindi nakasumite ng counter affidavit. Ayaw lumaban ng patas. Haha, yan ang sabi, mga kababayan, ni Baligod. Palusot pa at puro tanggi pa, mga kababayan. Kahit may warrant of arrest na siya, napakayabang pa rin niya, pero maliwanag naman, mga kababayan, na eto pong si Baligod, sabi ko nga po sa inyo, sunod-sunod na yan. Di po ba kung nagawang makulong ni Mike Defensor, mga kababayan, at saka po nitong si Rodante Marcoleta, sa tingin nyo hindi makukulong etong si Baligod, mga kababayan, sa dami ng kaso nito? Pati nung kanyang 18 kargador ng maleta, sunod-sunod na po, mga kababayan, ang kamalasan ng mga yan. Gaya nga ng sabi ko, yung mga nag-aakusa kay PBBM, mga kababayan, at yung mga nagbibintang sa presidente kahit wala namang ginagawa masama sa kanila, talagang mga kababayan, sunod-sunod na po yan, nakakarmahin. Parang katulad dito, mga kababayan, ewan ko kung may katotohanan to, pero maliwanag, mga kababayan, na kumakalat po ngayon itong larawan ng isang DD-shit na kung saan, mga kababayan, pagkatapos balahurain, bastusin si PBBM, ay bigla pong kinarma. So ngayon ito, panoorin natin yung ginawa niya kay PBBM, and then ito po yung nangyari sa kanya pagkatapos. 1,000 scholar, magiging 210,000 scholar. Yan sa kabangagan mong animal kang adiktos. 1,000 scholar. After babuyin si presidente, after lait-laitin si PBBM, mga kababayan, yung mga magagandang nagagawa ng presidente, ganito ang nangyari. Bigla ang kinarma, mga kababayan, etong tao po na ito. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo Yung mga nananalangin kay PBBM ng hindi maganda, ganito po talaga ang nangyayari, mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga naninira sa gobyerno, yung mga naninira sa presidente, wala namang ginagawa sa kanila masama ang presidente, talagang kakarmahin po yan. Langit na po yung gagawa ng paraan para managot, mga kababayan, itong mga ito. Kita nyo, sa kakabastos kay PBBM kung ano yung nangyari. Magiging 210,000 scholar. Yan sa kabangagan mong animal kang adiktos. 1,000 scholar. Diba, mga kababayan? At eto pa, may nakita pa tayong balita bukod po dyan na tila kung may katotohanan man po ito ay talagang kinarma ng matindi itong si Harry Roque, kasi may nakita po tayong balita galing po, mga kababayan, dito sa Reddit. At sabi nga po dito, ayan unconfirmed reports that Harry Roque's asylum bed has been denied. Pero may mga kumakalat, mga kababayan, sa social media na ito daw pong asylum ni Harry Roque, mga kababayan, na-deny daw po. Pero gaya nga po ng sabi ko, kung may katotohanan man po ito, mga kababayan, karma na po ito ni Harry Roque. Pero ang pagkakaalam ko kanina,
naglabas ng post itong si Harry Roque at fake news daw po yun. Syempre mga kababayan, sa ngayon, itatanggi ni Harry Roque yan. Pero ang maliwanag, unti-unti na pong kinakarma itong mga kaalyado ni Sara Duterte na magaling mambastos mga kababayan sa gobyerno. So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan na pinaka-inaabangan din na balita na pag-uusapan po bukas ay itong patungkol po sa girlfriend ni Vice President Sara Duterte, itong patungkol kay Zuleika Lopez. Kasi si Zuleika Lopez lang naman mga kababayan ang isa sa magiging witness bukas pagkatapos po ng cross-examine dito mga kababayan kay Attorney Lotok. So ngayon, kilalanin natin itong si Zuleika Lopez mga kababayan at kung bakit nga ba nagtatrantoms itong si Sara Duterte kapag ka nasasaktan itong si Zuleika Lopez. Kasi kung hindi daw a-attend bukas itong si Zuleika Lopez, malaki ang posibilidad na ito daw po ay makontempt. So ngayon ito i-play po natin. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara, isasalang sa Senado bilang testigo ng prosekusyon si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez. Kilalanin ang pinagkakatiwalaang kanang kamay ng pangalawang Pangulo sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Good morning, everyone. Madalas siyang tawaging Attorney Zuleika Lopez, pero hindi siya abogado. Siya ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ngayong Martes, July 14, Hindi naman pala abogado to mga kababayan. Kala ko kasi abogado tong si Zuleika Lopez. Kasi ang tawag nga nung iba dito, lalo na ng mga DD-shit, Attorney Zuleika Lopez, hindi naman pala abogado to. katakda siyang tumestigo para sa prosekusyon, kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa kanyang boss. Unang umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa kasagsagan ng House Quadcom hearing noong 2024 sa umano'y paglustay sa confidential funds ng OVP, kung saan na-cite siya in contempt. How were they able to come up with an order, to transfer me to the Women's Correctional? Ito yung hinihintay ko bukas Yung mga iyakang ganyan. Kapag ka mga kababayan na cross-examine ng prosecution, etong si Attorney Zuleika Lopez, etong si Zuleika Lopez mga kababayan, na girlfriend ni Sara Duterte o matalik na kaibigan ni Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. In the dead of the night. Isa ang umano'y panggigipit ng kamera sa kanya sa mga dahilan ng galit ng bise. Sabi nga ni Ballpoint to ng ating kumpare, kala ko din lawyer yan, impostor pala. Ngayon ko nga lang nalaman Kasi yung pagkakaalam ko nga, abogado etong si Zuleika Lopez. Hindi naman pala abogado to. Parang ang dating ibinuking siya mga kababayan ng Bilyonaryo News Channel. Kasi akala nga natin, abogado etong si Zuleika Lopez. Hindi naman pala siya abogado. Na humantong sa pagbabanta nito kay PBBM at ilang kaanak nito kapag siya ay napatay. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Pero hindi lang nitong Vice Presidente na si Sara Duterte na nakatrabaho ni Lopez ang anak ni FPRRD. Nang mahalal si VP Sara na Vice Mayor ng Davao City, kinuha niya ang serbisyo ni Lopez bilang Secretary ng Sangguniang Panglungsod. Iba Kung talaga? saan presiding officer si Sara. Iba talaga nagagawa ng pagiging mag-girlfriend. Matalik na kaibigan kahit saan kasama yung kanyang girlfriend mga kababayan. Kita nyo, matagal na pala magkakilala tong dalawa. Mula 2007 hanggang 2010. At nang mahalal na alkalde ng Davao si Duterte para sa terminong 2010 hanggang 2013, dito na niya itinalaga bilang kanyang city administrator si Lopez. Pero question noon ni then Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte ang kwalifikasyon ni Lopez para sa nasabing posisyon. Bagay na kinagalit ni Mayor Sara at nagbantang puputulin na ng Mayor's Office ang ugnayan nito sa City Council. Muling nahalal na mayor ng Davao si Inday Sara noong 2016 hanggang 2022 at sa muli, inilagay niya sa pwesto bilang city administrator si Lopez na tinugurian noon na Little Mayor ng Davao City. Si Lopez ay anak ng namayapan ng Regional Trial Court Judge Jose Lopez na napabilang sa Bagobo Tribe ng Davao. Pamangkin siya ni Elias Lopez na naging mayor ng Davao City bago ang EDSA People Power Revolution na nagluklok sa mga Duterte sa Davao City politics. Madalas siyang tawagin ng mga malalapit sa kanya sa pangalang Zu o Laika. Nagtapos siya ng abogasya sa San Beda noong 2002.
Pero Oh, ba't ganun parang ang gulo nung report ng Billionaire News Channel? O sabi nila hindi daw abogado to. Tapos ngayon nagtapos pala ng abogado. wala siya sa opisyal na listahan ng Korte Suprema para sa mga lisensyadong abogado ng bansa. Kabilang sa mga Tama pala, sorry mga kababayan ha. Tama pala yung report ng Billionaire News Channel. Tinatawag na abogado si Zuleika Lopez. Pero mga kababayan, hindi to abogado. Pero yung kanyang pangalan ay nagtapos siya ng abogasya pero wala siya sa list. Ibig sabihin hindi siya nakapasa sa bar exam, parang ganon mga kababayan. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Kasi sinasabi dito, nagtapos si Zuleika Lopez ng abogasya pero wala siya sa listahan ng Korte Suprema. So ibig sabihin mga kababayan, hindi siya nakapasa sa bar exam, parang ganon. Anyway, tuloy natin. wala siya sa opisyal na listahan ng Korte Suprema para sa mga lisensyadong abogado ng bansa. Oh. Kabilang sa mga naunang trabaho ni Lopez ang pagiging information officer ng UP Mindanao bago siya naging graft investigator at prosecution officer ng Office of the Ombudsman Mindanao bago siya magtrabaho sa Davao City Hall noong 2007. Nang naging administrator siya ng Davao City, pinatupad niya ang work-life balance sa mga empleyado. Naging malihim siya sa kanyang personal na buhay at sa kanyang buhay pamilya. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Kita nyo mga kababayan kung gaano kalaki yung impact ni Zuleika Lopez kay Sara Duterte. Biruin nyo mga kababayan, nung question pala ni dating Pangulong Duterte yung kwalifikasyon ni Zuleika Lopez dun sa posisyon na ibinigay ni Sara Duterte dito nung naging mayor, etong si Sara, bigla palang nagtrantoms etong si Sara at pinagbantaan etong si Duterte mga kababayan, yung kanyang tatay. Kaya pala kung makikita ninyo, nung umiiyak-iyak si Zuleika Lopez, talagang gano'n na lamang katindi yung pagtatrantoms ni Sara Duterte na umabot sa punto na pinagbantaan ng presidente, ang first lady, at ang former house speaker. Ang tanong dito mga kababayan, gaano kalapit? Gaano kalapit kay Sara Duterte etong si Zuleika Lopez para magalit siya ng matindi sa tuwing makikita niyang umiiyak etong si Zuleika Lopez? Oy, comment nyo sa ating comment section ha. Kasi mga kababayan, kaya po natin ipiniplay ito kasi bukas si Zuleika Lopez po ang sasalang pagkatapos ng cross-examination kay Attorney Lotok mga kababayan. At kapag hindi po sumipot or hindi umattend etong si Zuleika Lopez mga kababayan sa pasabi na sa kanya ng Senate Impeachment Court, malaki po ang posibilidad na ma-cite in contempt etong si Zuleika Lopez mga kababayan ayon po sa spokesperson ng impeachment trial o Senate Impeachment Court. So ito, i-play po natin. One page po. Si Attorney Zuleika Lopez po, we saw her earlier. Were there any communication from her part na she will be committed to attend tomorrow's hearing for trial? She is required to still be here tomorrow because sa subpoena at testificandum that was issued to her hanggang bukas po yun. 2 araw, today po at saka bukas. So we will expect her to be here tomorrow. Attorney, let's say lang po na kuwari lang naman po, hindi siya magpakita bukas. Buti na lang po matutuloy yung cross-examination ni Lotok tomorrow. Pero kung kunwari matapos kay Lotok, hindi magpakita si Attorney Zuleika Lopez, what will happen next po? Putol na po ba yung trial for tomorrow? I think the senator, judges, and even the presiding officer expect Attorney Zuleika's testimony to go on tomorrow. I think the House prosecutors as well, they have been communicating to the public that they are ready to conduct their presentation of Attorney Zuleika Lopez, even insinuating declaration of her being a hostile witness. Last na lang, Attorney, from my end. Nag-suggest din po kasi si Senator Ping kung pwede lahat ng scheduled witnesses for the week maagang ipatawag para madaling mapatawag kung sakaling kaya ng schedule. Napag-usapan na po ba siya ng court? Opo, kaya po bukas po talagang naka-schedule si Attorney Lotok and Attorney Zuleika. And also I think pending din si Ano kayang gagawin ni Sara Duterte mga kababayan bukas, no? Kaya daw pupunta to sa tingin ko lang kasi mahalaga sa kanya tong si Zuleika Lopez eh. Kasi nga 'di ba sabi ko nga kanina, tantrums etong si Sara Duterte kapag nasasaktan,
etong si Zuleika Lopez. At malaki ang posibilidad mga kababayan na bukas pumunta etong si Sara Duterte to the rescue dito po kay Zuleika Lopez. Kasi mahalaga sa kanya si Zuleika Lopez mga kababayan. Kaya pag nasasaktan ito, automatic alam nyo na. Tantrums, tama ba? Tantrums. Etong si Sara Duterte. Anyway, pakitama na lamang ako Si O magwawala sa madalit salita. Belinda Bello. Kasi nga, the presiding officer is mindful that it might take time on Wednesday for the oral Sabi dito, tantrums. Oh, okay. Thank you arguments to happen, especially with the senator judges being actively participating in the debates. Sir. Yeah. Matthew from Malaya po. Para lang po sa kaalaman ng lahat yung mga hindi pa po nakakaalam about this, no? Assuming po that Attorney Zuleika Lopez does not show up, meron po bang sanctions or penalties or consequences para pag kung sakaling hindi siya sumipot sa trial? Of course, the subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum, no, both are legal processes that are required to be complied with by the parties. And of course, merong kaakibat na penalty, which is usually contempt kapag hindi Nako! po sumunod sa order ng court. So, alam naman po ng lahat ng abogado na yun yung possible na harapin na penalty. So pag hindi po siya sumipot, pwede siyang maaresto? Ay, of course, hindi po kagad. Ganon, bibigyan po ng due process yung witness kung bakit hindi siya nakapunta. So, baka isyuhan lang po muna ng show cause kung may mag-move po. Pero kung wala naman po mag-move, then I think the presiding officer does not want to rule motu proprio on those matters. Thank you po. Hana. O ayan maliwanag, makokontempt etong si Zuleika Lopez kung hindi po siya a-attend bukas. Pero hindi naman agad-agad. Kumbaga mga kababayan, alam naman yan ng defense team ni Sara Duterte na kapag ka hindi nila nakumbinse na umattend itong si Zuleika Lopez, alam nilang makokontempt ito. Anyway, ituloy pa natin. Hi, Attorney Hannah po from BNC. Curious lang po, do you happen to know if ano pong ginagawa kanina ni Attorney Zuleika Lopez dito kanina? Is it about the room assignment still? Administrative matters? Nako-coordinate po ba siya sa Senate Impeachment Court? Yes, I think the secretariat was already, or the clerk of court was informed about her presence and her compliance with the subpoena. It was just not manifested by any counsel on the floor, but the presiding officer was already informed about her presence in the vicinity. So the whole day po nandun siya. Opo, naghihintay po kung tatawagin po siya. Kaya lang po walang party po na nag-bring up ng matter na yon. So, hindi ko lang po alam kung alam ng House prosecution po na nandito po siya. Hindi ko po masasagot yun sa inyo. Pero as to the Senate Secretary po and acting as a clerk of court, alam po namin yon na she is here. Hindi na, Attorney, natapos po ngayon 8 p.m. Ganito na ba palagi ang trial? Nakangiti kayo, Attorney. Yes, based on experiences in ordinary courts, ganito po talaga, especially kung medyo on a tight schedule tayo na 11 days lang yung sa Article 4, so talagang kailangan natin i-squeeze in. So as part of court management, of course, the presiding officer wants to accommodate all the requests. Kaya nung may nag-request din na senator judge na to cut the cross-examination short, it was favorably ruled upon. Pero hanggat walang mag-motion to either party or a senator judge na i-cut short yung proceedings natin, we will continue on to the night. Grabe talaga kasi mga kababayan naman talaga yung abogado ni Sara Duterte. Biruin nyo, pati yung mga maliliit na detalye, talagang binibigyan pa nila ng malawak na kahulugan mga kababayan kahit walang saysay na naman at paulit-ulit. Kasi ito isipin nyo mga kababayan kahit pagbalibaligtarin nila yung tanong nila sa pag-cross-examine do sa witness, hindi naman po mabubura yung ginawa ni Sara Duterte ng pagbabanta eh. 'Di ba hindi mabubura yung ginawa ni Sara na pagbabanta sa buhay ng presidente, ng first lady at ng former house speaker. Nandiyan na po yan at nasaksihan po yan, napanood yan ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga kahit anong gawin nila na pagbalubaluktot dyan, nakita na ng taong bayan yung katotohanan. Kaya nga mahihirapan sila dito kasi nga ang kalaban ni Sara Duterte dito, sarili niya mismo. Ganun po. For tomorrow
po ba? Sure na mape-present na talaga si Attorney Zulaika? Because what if mag-stretch po ulit yung cross-examination? Hindi kita masasagot dyan, but yung ano mo, that's one one possibility na pwedeng mag-stretch. Pwede rin namang hindi mag-stretch. Hindi natin kasi alam how many more questions yung tatanong ng cross-examiner na si Attorney Vinluan. We also do not know kung gaano po kahaba yung redirect kay Attorney Lotoc at saka yung recross naman po ng depensa kay Attorney Lotoc ulit. Meron din po bang instances or pwede po ba na yung Senator Judge like kanina ay mag-move to adjourn or i-close na yung cross-examination? May mga ganun po bang pagkakataon to expedite yung process? Oh, yes. Yes. That's allowed under the rules. On what what grounds? Anong circumstances siya pinapayagan? Yung pag-adjourn. Ka-cut short, sir, nung cross-examination. Usually magsastate yung movant ng just cause, reasonable grounds. Kunwari, yung length of time that we have already spent hearing the witness, yung exigency of the case, kunwari, may emergency na nangyari or meron namang mga pagod na yung mga participants in the trial. So those are reasonable grounds naman considered by the presiding officer in granting the motion. Hi, Tama. Attorney. Ay, sino po? Rafi Aing po from the Daily Tribune. Sir, with the apparent na-discuss kanina is yung mga flaws and discrepancies, the typographical error. Will the parties will be given chance to rectify that or is that part of the... Paano ko ba sasagutin yan? It's the lookout of each party to either bring out those discrepancies if you are on the other side and to not highlight those discrepancies if you are the presenting side. So, depende na po yan sa trial strategy ng mga abogado. So, kunwari po, ngayon po nakita natin yung cross-examination, na pinpoint po yung ganong mga errors or discrepancies na tinatawag. Now, the prosecution has the power to rectify that by asking sa redirect questions. Usually, papaklarify bakit may mali, bakit Tama. gano'n. So, I mean, without, hindi ko pinapangunahan sila, pero part yun ng any lawyer's training po. Yes, and as a lawyer, Tsaka mga kababayan, eto tingnan nyo na lang. Buti na nga lang magaling itong si presiding officer, Senator Chis Escudero, mga kababayan. Kasi, unang-una, kapag ka dumarating na sa point, mga kababayan, na sala na yung itinatanong nung nung defense team ni Sara Duterte, nagsasalita itong presiding officer na si Senator Chis Escudero. Kasi sinasabi nung iba, di ba, shit daw, bias daw itong si Senator Chis Escudero. Pero kung titingnan natin, mga kababayan, maganda yung naging pag-handle ni Senator Chis Escudero doon po sa issue na kinakaharap ngayon ni Sara Duterte diyan po, mga kababayan, sa Senado. Kasi hindi naman natin masasabi na bias yung ginagawa niya dahil pinapakinggan niya both side at binibigyan niya ng pagkakataon both side, mga kababayan, at nagsasalita siya kapag ka nakikita niya na mali na yung ginagawa ng defense team ni Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. I believe hindi ka pwede magsalita nito pero parang humina ba ang kaso laban kay Vice President? Ay, wala talaga akong judgment dyan. I cannot make that determination. Thank you. O, ayan. Maliwanag naman, mga kababayan, yung sinabi dito, Kung titingnan po natin, pag hindi umattend, bukas itong si Zulaika Lopez, malaki ang possible na ito po, mga kababayan, ay makontempt ayon po sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Ano po? So kayo, kung kayong tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan, mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.